Meron na, nakaka-basketball natin to before. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Basta nakakalaro natin siya. Okay. Ngayon, may one time, basta tawan-tawa talaga ako. Hanggang ngayon nakatawa ako. Hindi ko alam, parang usapang work yun eh. Oh, yeah. Like parang, ano yung kailangan mong, ano yung gusto mong ipag-pray. Ganyan. Para sa ano. So sabi niya, gusto ko pong ipag-pray yung interview ko po sa work na ina-applyan ko. Tapos sabi naman, ano ba yung ina-applyan mong work? Sabi niya, nag-apply po ako sa 7-Eleven. So ngayon, in-interview daw siya. Yeah. Sabi daw ng manager sa kanya, kasi di ba pag nag-interview, para sasabihin, introduce yourself, tapos parang, what do you know about the company? Di ba? Minsan, like yun yung typical. Yeah. Tapos sinabi sa kanya, okay, what do you know about 7-Eleven? Sabi niya, I know that 7-Eleven is open for 24 hours. Sabi niya ganun. Ano sabi sa kanya? Actually, hindi ko na alam. Kasi sa usapang work hindi ko makalimutan sa BK. Ito na naman. Hindi kita kabatch nun eh. Okay. Umalis na kayo nun eh. Kasi nung ang kabatch ko nun, kami nila magkakasabay kami nila kuya. Pinasok kami ni Eric. So ang kasabay ko niyan, ako, si Mike, si kuya. Kaming tatlo, alam ko, nag-aaral pa kami nun sa Sturgeon eh. Grade 12. Yeah. So doon nakapasok kami, pero kami noon, laging closing. Pag closing, kasama sa responsibilidad namin yung maglilinis ka, di ba? So yung hindi ko makakalimutan doon is yung nagko-closing kami. Puta na yung sa banyo. Puta kalat yung tayo, bro. As in yung, di ba, kasi yung setup noon parang may urinal, yung cubicle. Mas matindi sa akin. Yeah. May tumahay sa urinal. Di ba bago pa lang ako, sabi pinapalinis, sabi ko, tangin na, uwi na lang ako, repair nyo na ako. Ano ginawa mo? Hindi ko nalinis. Gano ba kayo? Pero, tangin na, bad trip doon, 3 hours nga lang yung shift ko eh. Pero hindi ka closing. Hindi ako closing, 3 hours lang lagi binibigay sa akin. Pero responsibility, ako kasi kailangan. Oo, kasi parang extra lang ako doon eh. Hindi, pero yung, yan. Paano yun? Hindi ko alam, umuwi na ako. Antindi naman nun. Hindi, pero kasi nung time na naglinis kami ng banyo nun, grabe. Kasi, hindi ko alam di pagpasok mo ng cubicle, yung, di ba, like 4 na sulok, may yung pader, yung gilid, tas pinto. Bro, yung handle meron. Yung handle meron. Yung dalawang side meron. Tapos yung buong inidoro, bro, kalat-kalat. Hindi ko alam kung tumae siya na nakatayo. Tapos in-spread niyang ganun. Ganun kalala, bro. So, fucked up na mga tao dito. Ang tindi man. Tapos sabi ko, syempre, may tinitrain ako nun. Tropa din. Hindi ko na sabi ko sino. Tapos first closing ngayon. Tapos tawang-tawa kaming dalawa kasi ako yung tawang-tawa kasi nung time na yun, ako yung taga-train. So, inuutusan ko siya maglinis. Bad trip, gago. Yeah, yun yung, tapos alam mo yung wet kami pero kadiri kasi talaga, tapos alam mo yung tayo niya, basa pa. Damn. Yeah, bro, like hindi ko maintindihan paano namin lilinisin yun, talaga. Like, bad trip sa Yeah. Sa mga, kasi in a way, parang hindi mo rin naman, hindi ka mahirap humindi kasi part ng trabaho natin. Pero at the same time, parang hindi ko naman na-imagine buong buhay ko maglilinis ako ng ibig ko sabihin, tae is tae. Totoo yan. Pero yung ikalat mo ng ganun, mas kadiri naman, di ba? Unlike nung let's just say, meron kang lilinisan na naka-diaper, okay lang. Pero yung kalat na tae, yun ang hindi ko masikmura. Iba trip. Siguro rin, hindi natin alam mapapasok sa isip. Ibig siguro sabihin, sa akin sa urinal, siguro may tumatay din dun sa As hindi na niya kinaya. At least sa urinal, dinrap niya, hindi sa floor, di ba? Yun na nga mas in a way masasabi ko pang mas sanitary yung gumawa nung sa urinal. Kasi imagine mo yung sa amin, kinalat sa pader. Tapos sa mismo pindutan ng flush, sa sahig. Grabe. Alam mo yung parang, trip, parang alam mo yung nagsuka ka pero hindi ka umabot. So naglipa na yung suka mo. Pero ito instead na suka tae. Kaya sabi ko sa'yo bro, paano ka tumae? Tumae ka ba ng inikot mo ba yung puwet mo na nakaharap dun sa pinto, sa pader para lang ganun kalupit. Ganun siya kalupit kung sino man yung gumawa nun. Tapos meron pa nung one time, alam ko, nag-closing din. Di ko alam kung si Eric yata yung manager ko nun, pero may umihi sa slide.
Yung sa play place? Sa play place. So imagine mo, di syempre. Sabagay, bata yan eh, di ba? Di ngayon, kailangan ko pumasok sa play place. Simula, paikot hanggang sa maikutan ko yung slide, pababa. So kailangan ko rin mag-slide. Oh, shit. Kasi kailangan ko linisin eh. Nung nag-slide ka parap, may dala kang basahan. Oo, pag ganun. Kasi imagine mo, paano mo pupunasan yun na hindi ka paharap, di ba? Kaya na bro. Bad trip yan, man. Pero honestly, like, masabi ko naman, like, good memories din naman ng... Pero hindi, sabi ko, hindi worth it din masyado. Sa akin naman, kung ngayon na, oo naman, obviously hindi. Siguro. Pero yung... Sabagay, bata pa naman tayo. Bata naman tayo. Sa kala natin, mayaman na tayo. Pagkasweldo mo na. Masaya din eh, di ba? Kasi yung experience na paano maranasan mo, paano kumita ng pera, yung magka-work ka. Kasi sa tingin ko, sa Philippines nung time na yun, di ko nga alam kung even ngayon kung uso na ba sa mga kabataan sa atin yung nag-work sa mga fast food. Oo. Di ba? Parang ako dito ko lang naranasan yun. Oo. Like, yung sa edad natin, nagtataka yung kaibigan ko, but nagtatrabaho. may pambili na ako ng ganun. Oo. College pa siya nun. Sabi ko, nagtatrabaho kasi ako dito, bro. Parang siguro common sa mga kabataan dito na may trabaho. Parang kahit high school ka. Nung time nga na, nung time na yun, kasi let's just say, compare ko nung nasa Philippines ako, ginusto ko mag-work sa fast food nung 16 ako. Kasi yun yung a few months before pumunta dito. Pero parang hesitant ako kasi wala ako nakikitang ka-same age ko na nag-work. Yeah. Tsaka pangalawa, parang hindi siya, parang ibig ko sabihin, yung kikitain ko dun, parang sayang lang yung pagod ko kasi parang, I don't know, minimum wage is like, nung time na hindi ko alam kung maybe 200 pesos yata or something. Hindi ko alam, bro. Pero hindi ko din alam. Hindi ko naman sinasabing sobrang liit doon or anything. Pero ang sinasabi ko lang, hindi siya worth it para gawin ko. Yeah. So ngayon, nung nandito na ako, like, parang naengganyo naman ako kasi yung majority ng kaedad natin, ng 16, lahat nag-work. Tsaka naman... makakuha ka na ng phone mo. Yeah, diba? Isa pa yun. At tsaka yun nga, nabibili mo yung gusto mo, gawa nung nag-work ka. Tsaka like parang, alam mo yung peer pressure na, kasi si lahat nung kaedad mo nga, ginagawa siya. Parang in a way, gusto mo rin naman gawin. Gusto mo rin mag-work. Yeah, tsaka hindi rin naman... hindi naman siya masama di ba? Like, naranasan mo yung experience na paano magtrabaho. At least, like, murang edad mo. Naranasan mo na kung paano nag-work yung pera. Yun. Hindi lang basta hinihingi. So maintindihan, kumbaga naintindihan ko rin yung, sinasabi nila mama na ang pera hindi lang pinupulot. Yeah, parang ganun. Oo, na mahirap kumita ng pera. Kaya para, kumbaga marirealize mo yung bago mo siya i-spend. Marirealize mo ilang oras mo siyang pinagtrabahuhan. Tapos parang, tatapon mo lang na para bumili ng kung ano. Which is, in a way yun din. Tsaka ang isang naituro sa akin nun is yung, dahil ba sumweldo ko, like sa murang edad kasi minsan marirealize mo, may nakukuha akong ganito kalaking pera, parang ayoko na mag-aral. Yung ganun ba? Oh, yeah. Parang isa yun una sa parang kinatakot ni mama na parang, di naman niya kami pinigilan, parang sinabi niya lang, huwag kayong masilaw sa sweldohin niyo. Kasi kayong makontento. Oo, kasi sabi niya, mamaya ipagpalit niyo yung pag-aaral niyo na, since kumikita kayo, ayaw nyo na mag-aral kasi gusto nyo na lang, ayaw nyo mabawasan yung kinikita nyo, ganyan. Parang sa akin naman, doon ko rin na-realize yun na, at least kasi ako naman, parang focus naman ako sa goal ko, parang si Rendon, focus ako sa goal ko. So, iwan pati pamilya. Iwan. So, focus naman ako sa goal ko. So, parang even though na nagme-make ako ng, kahit sabi mong minimum wage lang, actually kahit yung minimum wage dito nung time na yun, malaki siya eh. Diba? Like yung pagkasamweldo ka. So, parang sabi ko, this is good na pero like looking forward na parang 10, 20 years from now, like bubuhay ba ng pamilya to? Obviously, I don't think so. Diba? Yung ganong idea. Ang maganda naman din kasi dito kahit sa fast food ka lang. Like, mabubuhay ka. Yeah. Sabi ko. Yeah, yun nga lang parang mabubuhay ka pero hindi pang long term. Pang long term, hindi diba? Pang long term, yeah. Tsaka yung comes to a point na what if may family ka na magkakaroon ka ng sarili mong place. Yung parang hindi niya masusustain. Siguro unless gusto mo mag-move up to maging like to higher ups from manager to ganyan. Pero nung ikaw ba bro, like nung let's just say nasubukan mo mag-work, may time ba nun na parang, parang okay na ako dito, parang nakokontento ka dun sa, or gusto mo pa mag-aral? Siguro hindi. Yeah. Kasi, di ko bad experience na rin siguro kasi parang hindi naman ganun kalaki yung sweldo natin nun eh. Tapos yung 3 hours nga lang ako eh. Oh yeah. Alam mo yung sabi ko. Yeah. Tapos yung mabibigat pa yung sayo. Na-imagine ko, alam mo yung bibigat ng garbage? Paggabi, simula umaga. Oo. Kasi ikaw mag-empty nun eh, di ba? Yeah. Pag inabutan ng tataka naman ako yung mga nag-work ng days, hindi ko alam kung ba't hindi nila ini-empty yung basura.
I know may mga ka-work tayong, may mga tao talagang gano'n na kahit alam mo na part ng responsibilidad mo yun, hindi nila... parang ayoko na dito. Yeah. Siguro kung maganda yung experience ko siguro. Pero like nakikita mo yung sarili mo na nag-i-stay doon after like, I guess ngayon nakikita mo na kung ano talagang gusto mong gawin. Siguro hindi ko nakita. Siguro dahil din sa mama ko din siguro na parang sinasabi niya lagi nun sa amin na parang huwag kang makontento sa isang bagay. Yeah. Kahit na-achieve mo na to, parang always go up. Yeah, tama yun. Maganda yun. Huwag kang makontento sa isang bagay kasi parang hindi ka magiging masaya. Yeah. Hindi naman sa context na gano'n na hindi ka magiging masaya. Pero kung sa tingin mo, yun talaga yung passion mo na, yun talaga yung purpose mo sa buhay. Diba? Just like, stay keep with going, it. Yeah, keep going. Pero kung na-stress ka, madami ka namang option eh. Right. Like, lalo na dito, kung nasan tayo, madaming opportunities eh. Kahit yun matanda ka, nakapag-aaral ka, alam mo sinasabi ko. Totoo, yeah. Yun nga din yung isang factor na, yun sinabi mo, like mag-a-adapt lang ako dun sa sinabi mo na, yung tulad ng sinabi ni tita na kung may gusto ka, try mo pang mag-improve kasi kung yan talaga yung passion mo. Tsaka yung sinasabi lagi sa amin nila mama na, sinacrifice namin yung buhay namin. Yeah. Kasi like yung alam mo yung, kahit naman sigurado kahit like hindi lang ako, hindi lang si mama mo, hindi lang tayo. Kumbaga yung ibang typical Filipinos na nandito, ganun din yung sasabihin na sinacrifice nila yung maganda nilang trabaho sa Philippines para lang sa mga anak nila. Just to be parang maging maganda yung future. Kaya parang lagi rin nila sinasabi, i-seize mo yung opportunity tulad na sinasabi mo. Kasi nandiyan na yung resource eh. Diba? Nandiyan na yung resource eh. Nasa harap mo na eh. Exactly. Kukunin mo na lang. Parang, yun nga eh. Tapos, meron ka pang perks ng student loans. Yun. Yeah, bro. Which is walang ganun sa atin, di ba? Yeah. Tapos parang ngayon, binago na naman nila na you don't have to pay ng interest. Yeah, diba? Yeah. Unless you're making $40,000 a year. Yeah. Di ba? Ano sabi ko, hindi ka required na bayaran yung student loan mo. Parang, which is, diba? I know, which is good. Yeah, tapos yun nga, libre healthcare pa. True, yeah. Diba? Totoo yun, hindi mo talaga mapapantayan eh, di ba? Like, yung baga, parang yun nga na lang yung, siguro, pagka nag-uusap kami nila mama, pag, let's just say, parang nagre-reflect kami sa, from the time na dumating kami, just to compare kung, let's say, nasa na yung buhay ngayon, parang na ano ko lang na, like, sobrang thankful ko. Kasi sabi ko, I think, hindi man sila, let's just say, nag-decide sila na hindi pumunta dito. I think, sinasabi nila rin kasi na, kung hindi tayo umalis, like, sigurado ngayon nasa Singapore kayo, like alam mo yun, yung mga ibang bansa ka din eventually. So parang ginawa nila is like, gawin na rin natin habang maaga para yung mga bata is makapag-start ng mas maaga. So hindi na sila mahihirapan once na tumanda sila para maghanap ng work. Kaya yun lang talagang sobrang grateful ko na tulad ng sinasabi mo, may student loan dito. And honestly, na-realize ko ngayon what if yung ganong klase ng benefit meron sa Pinas, bro? Yeah, I know. Like sobrang daming bata doon na gustong mag-aral na hindi makapag-aral. Tapos sabi ko, shit, kung may ganitong benefit sa Pilipinas, yung Pilipinas hindi like yung kinoconsider na third world country. Kasi naisip ko sa dami ng, like, ang Pilipino maabilidad eh. Tsaka may utak din naman talaga. So naisip ko like kung nabigyan lang din talaga ng chance yung mga Pilipino na gano'n, katulad nung meron tayo dito, like tayo na sigurado ko yung Pilipinas lumalaban yan sa isa sa mga leading countries. You know what I mean? Wala lang. Hindi, siguro yung corruption na din. Parang, alam mo yung yung laptop? Oh, yan ata yung 80K each daw. Sa PhilHealth ba yan? Di ko alam eh. Pero nabalitaan ko yung educational laptop yata yun. Na yung specs niya, yung presyo 25K. Pero ang hiningi ng... Pero yung budget 80K each. Holy. Imagine that. Imagine mo kung magkano yung nakakorrupt dun. That's 55K 55K difference. Ilang laptop yun man. Di ba dun palang parang... Yun na nga eh. Kaya parang... Hindi mo masisisi kaya madami nagmamigrate din eh. Totoo bro. Like... Yun na lang din siguro yung nakikita ko nga na parang, kasi dito, hindi naman sa pag-aano, pero kasi dito nagbabayad ka ng tax, nakikita mo saan napupunta. So parang in a way, mabigat man sa loob mo na, yung nakakaltasan ka ng malaki. Pero nakikita mo naman na... napupunta sa healthcare, sa kalsada. Like, kalsada. Like nakikita mo talaga, unlike sa atin. Nararamdaman mo. Unlike sa Pinas, parang natataksan ka na din, maririnig mo sa balita, yung ganitong binoto mong senator, ninakaw yung ganito kalaking halaga. Like, alam mo yun, parang... Tapos makikita mo may property sa Vancouver. Bansa, yung mga ganyan. Bumili ng ganyan bahay. Like, parang ano na lang mararamdaman mo bilang residente na, like alam mo yun, mabuti kang mamamayan, nagbabayad ka ng tama. Like alam mo yun, tapos biglang maririnig mo ganun. Parang talaga naman kahit sino parang sa tingin mo,
ano pang future ko dito? Yeah, Ganun.